Kagagaling ko lang sa supermarket, guys. Ayan, nakabili ako ng pangbulalo. Ayan. Maganda yung ano niya, karne niya. This is saluyot. Mura lang din naman siya. And pechay, pang ihalo sa bulalo. Ayan, guys. Spring onion, kabatiti. Magdinengdeng ako ngayon, guys. Tapos magpiprito ako ng isda. And yung ano, eggplant na green, yung bilog-bilog. Ayan, oh. Repolyo. So, ito guys, ang aking nabili ngayon. And, bumili ako ng whole chicken. Ayan. Ito ang aking lunch. So, ayan guys. Kakain na ako ng lunch dahil gutom na ako guys. Ayan, bumili ako ng fresh juice na orange. And my lunch for today is grilled chicken. Kain tayo guys. Mahirap ang kumain na walang sabaw. Gagawa ako ng ano, ng gulaman na yan. Sarap talaga ng ano, fresh orange. Matamis. Meron akong nabibili na ano, yung maasim. Problem? What's your problem, Nani? Are you hungry? Come here. Ay! Nakita ko na yung ganyang dodo. Ay, so cute naman. Tumapa. I miss you. I miss you, Nani. I miss you, Nani. You are my love. Bulalo for dinner, guys. Ang sarap ng ang init-init ng panahon eh. Bulalo pa ang ulamin mo. Let's see. Oh my gosh. Ayan siya. Naluluto na, guys. Beef stew. Yummy. Ano? Ngayon may ginagawa ako, nandito ka na naman. Ano ba? Huwag ganon. Ang kulit-kulit mo. Masarap sana ito yung pakbet. Oh my gosh. Pag yung ano, Ilocano recipe. Yung maraming suka, bawang. Soon, makakain din ako ng mga presko na gulay na hindi lang binibili. Yung organic talaga. Yung walang fertilizer. Ang ginagamit na fertilizer is yung ano, tain ng kalabaw, tain ng manok, baboy. Makakain din ako. Lalo na ngayon, tag-ulan sa Pinas. Wow! Pupunta talaga ako sa bukid. Maraming ganito sa amin eh. Saluyot. Because I am from the province, laking farm ako, anak. Lumaki ako sa farm. So yan guys, 3 days na lang. I'm so excited. Makikita ko na ang aking family. Almost more than 2 years. Kung ano, March, May, June, July. 2 years and 3 months.
So, ayun. Nag-try ako na magpaalam last year pa. At dahil marami kami na gustong magbakasyon, di naman kami pwedeng sabay-sabay. Kaya maaga akong nagpaalam. At ngayon pa lang, nila ako mabigyan ng leave. And okay lang din kasi binigay naman lahat sa akin. Kasi ang rules dito sa amin guys, every 2 years, may 2 months ka na vacation. So ako, more than 2 years, kaya binigay din lahat yung bakasyon ko. Wag, hindi pwede. Hindi mo nga pwedeng kainin ito. You wanna eat? Pakanang kansagad di tiwi in na po yun aya. Kayat mo, timakantiin na poy. Saluyot. Kayat mo nga si Daen. Ay, nag-cute-cute. Di tayo matamon aya. So cute-cute naman ang kanyang eyes. Ito pala, ang plan is dadalhin ko na siya sa Pinas at sila na lang ang mag-alaga kasi dito guys, naiiwanan namin. Gabi lang naman kami nandito na. Pero nagbago ang isip ko kasi nakakuha na ako ng requirements ng travel documents niya. Kumpleto na, pero napag-isip-isip kasi namin. Sabi ng anak ko, wag na lang muna kasi mahirap ang magbiyahe na may dalang pets, lalo na ito guys, hindi siya sanay sa labas. Dito lang talaga siya sa loob ng bahay. Ngayon, noong namin kasi, grooming namin, nasugatan nila yung kanyang nipple. So mula noon, pag nakakakita na siya ng tao, meron na siyang trauma. Kaya napag-isip-isip din namin na mahirap Mahirap i-travel lalo na sa probinsya pa kami. Sabi ng anak ko, mahirap na ibiyahe yan kasi nga may trauma siya sa mga tao. Saka hindi siya sanay talaga guys na nakikihalubilo sa tao. Ang nakikita lang niya ako, yung mga syempre minsan may mga friends kami na dumadalaw dito, yung mga yun lang. Pero maarte kasi ito, mapili. Di siya yung sanay na nakikihalubilo. Next time na lang siguro, pag yung hindi na ako babalik dito, kasi babalik pa naman ako. At saka pag nandito kasi siya, syempre na naalagaan. Twice a month, pinapag-grooming namin siya, pinapaliguan namin siya. And yun nga, baka mahirapan siya, baka hindi niya kaya yung mag-travel. Abuti sana guys kung sa Maynila lang ako, mag-travel pa ako ng Ilocos. Saan ko naman ilalagay sa loob ng bus? Hindi naman ako, wala naman susundo sa akin sa Pinas. Maynila to probinsya namin is mga, 9 hours. Kaya yun ang naisip ko, baka mahirapan siya. So ngayon, nakahanap na kami ng hotel na paglalagyan namin siya habang wala kami rito. Pero ako kasi, mas matagal ako sa Pinas. Itong anak ko, siya yung mabilis lang yung bakasyon niya. Hindi siya magtatagal sa Pinas. Kaya, yun na lang, i-hotel naman namin. Kaya nakita naman namin na yung hotel, okay naman siya. 24 hours yung CCTV, pinapaliguan, pinapakain, tsaka tinignan namin sa loob. Talagang 24 hours yung naka-CCTV sila at saka naka-AC. Kaya, sabi ko, sige na lang, dito na lang muna siya. Siguro, napipil din niya, naiiwanan namin siya kasi mula nung nag-impake ako, ayun na siya, dikit na siya ng dikit sa akin. At saka, syempre matanda na yung nanay ko, baka hindi niya na maalagaan. Buti sana kung kagaya yung mga puso sa atin na, sige lang, paliguan mo, hindi. So, mabuti na lang yung ilagay namin siya sa sa hotel. At least, alam namin na safe doon. Nga lang, medyo may kamahalan ang per day niya. Mapatak na 250 per day in Philippine peso. Tapos yung pagkain, syempre dalahan mo siya ng pagkain. Kain guys. Ito yung aking ulam. Ayan, laswa.
Tapos, linagyan ko siya ng sardines. Wag! And then, meron din akong muffins. Ayan siya. Mayroon siyang nuts. Masarap ito guys kasi sugar free. Oh my gosh! Ang makulit. Ay! Parang matanda na itong talong at saka kabatiti. Hindi siya malambot. Minsan na nga lang akong nakakakain ng gulay. Good morning! Maaga akong nagising ngayon and it's 7:16. Pauwi ako dahil nag-sleep over ako dun sa anak ko and hindi ako nakatulog dun kaya uwi na ako at saka mainit ngayon guys. Ayan, tignan nyo naman ang ulap. Maulap ngayon pero 41 degrees na. It's 7:16 pa lang ng umaga. 41 degrees na. Kaya pinapawisan ako and okay lang. Kasi exercise na rin ito guys. And today it's my last day at work. Tulog ako dun sa anak ko kagabi dahil gumawa ako ng e-travel. I think it's at least 72 hours. So ayun. And finally natapos din. Ang gagawin ko na lang within 24 hours is yung mag-online check-in ako. Ayun nga. Ang akala mo uuwi ka ng Pilipinas para mag-relax, wala nang abirya. Guys, ang hirap talagang mag-registered at gumawa ng account. Ewan ko, medyo uminit ang ulo ko kasi ang hirap, ang dami, wala naman dun sa choices yung occupation ko, pero linagyan ko na lang kung anong nandun. Ayun, nagawa ko rin. Nung unang panahon hindi naman ganoon, hindi, walang kailangan passport at ticket lang. Ewan ko bakit ngayon pare-pares lang naman. Pagdating mo ng Pinas ganoon din ang procedure. Ewan ko ba kung ano yung mga pang e-travel na yan. Ayan guys, malapit ako sa bahay ko.